Hello again, I'm back. Naputol yung chika ko sa inyo kanina regarding sa pagtakas ko sa amo nung work ako sa Rabat kasi nga umiyak yung baby. So ito, as you can see, iba na yung damit. So ipagpatuloy natin. Bago ako tumakas, ninakaw at nag-message ako sa mga, nag-search ako ng mga Filipino like community, kung sino pwedeng tumulong sa akin kasi wala akong kaalam-alam sa Morocco. Never akong lumabas ng kahit train station or something. Wala akong ka-idea as in zero idea paano mag-travel, paano pumunta sa ibang city. Okay? Kasi wala kaming day off. Eto na. Nag-message ako sa, I think, ODT yung message ko. ODT. Tapos, yung sinabi ko yung situation ko. Ngayon, ang sabi nila, hindi naman daw seryoso yung kumbaga, yung lagay ko, kumbaga, so, wala silang magagawa doon. Isa pa, royal family daw yung amo namin. Kasi, yung amo kasi namin, ano talaga sila? Yung royal family na, sa hari. Relative. Anyway, so, nag-search ulit ako ng mga ibang group or ibang Pinoy. Meron dalawang tumulong sa akin, dalawang Filipina. Ang first Filipina is from Rabat, si Wendy Sarte. Ayan ang FB niya. Grabe yung pasalamat ko dyan. Kasi, nagtanong ko na ako sa kanya. Kasi nga, hindi pa ako marunong mag-Arabic. Yung pa lang, yung basic pa lang alam ko eh. So, siya ang nagsabi sa akin. Siya ang nabigay sa akin ng number. Number ng driver. And then, noong tumawag ako sa driver, nung pinick up na ako ng hindi, ito pa pala. Before pa yun pala. Ninakaw ko pala ang passport ko. Paano ko siya ninakaw? Will ni Lord yun. Kasi nga, di ba, sabi ko naman sa inyo na pag ang amo namin, pag tapos namin ng work sa amo namin, sinusulit nila yung bayad nila sa amin. Kahit $200 lang yung sahod namin. Grabe sa lakakuripot. Sinusulit nila by sending us to the other house para maglinis. It's either friends nila or relatives nila. Okay? Noong time na yon, nag-request yung relative nila na manghiram ng isang cleaner na Filipina. So, tapos nagtanong ang amo ko sa amin, dalawa kang Pilipina sa bahay. Sinong gustong maglinis doon? Pero nag-present ako, sabi ko, ako na. So, pumunta ako, naglinis ako doon. Doon ko nakita yung passport ko, guys. As in, doon sa relative niya. Imagine, yung naglinis ka lang normally na sa mga cabinet nila, yung naaabot lang ng bata. Kayun pa naman yung bahay na yun, may dalawang bata. May 2 years old at saka 4 years old. Tapos naaabot nila yung yung drawer lang. Paano kung paglaruan nila yung passport, drawing nila or sisirain nila, o diba? Ganun lang nila kadali. Ganun lang nila easy na ilagay doon ang passport ko namin ng dalawang Pilipina. So noong naglinis ako ng mga cabinet, pag ganyan ko, nakita ko yung passport ko. Sabi ko, Lord, will mo ba to? Kinuha ko yung passport ko. Pero nag-pray ako talaga na sana wag nilang malaman na wala na doon ang passport ko. Kasi pag nagkataon, malaman nila na kinuha ko. So malaman nila na may plano akong tumakas. Grabe yung prayer ko. Nag-fasting pa ako, guys. Nag-fasting pa ako, Lord. Ito yung prayer ko, Lord, from the bottom of my heart, gusto ko talaga makaalis dito. Yung ganun, pray. Anyway, ito na. Panahon na ng pagtakas ko, it was Ramadan. So, alam mo naman, sila, gising sa gabi, tulog sa madaling araw. So, nagplano akong tumakas after ng, yung last na tawag dun sa Muslim, yung pag-fasting sila, pinakalas ng meal nila. Yon. Tumakas ako ng alas 6 yata. Yon. So, ayun na nga, inunta ko na yung driver na binigay ni Ate Wendy Sarte. At saka, natawa pa talaga ako ng pagtakas ko kasi pagtakas ko doon, inadya ko talagang tumakas nung araw na yun kasi wala yung gwardiya namin. Kasi ayokong nandiyon siya. Aside sa natakot akong mahuli, ayokong mapagbintangan na, kumbaga, tinulungan niya ako. Ayokong masisi sa kanya na, gwardiya ka dito, bakit hindi mo man lang nakita na tinakasan ako ng Pilipina ko? Baka ganunin siya ng amo, baka masisante pa. So, pinili kong tumakas na wala yung gwardiya, si Kuya Omar. So, yun na nga. At saka yung lahat ng binigay ng amo ko, guys,
mga jewelries, hindi gold, yung mga ano lang, jewelries na wala lang, buruloy, sapatos, pantalon, damit, pang winter, pang summer, lahat iniwan ko. Ang dinala ko lang kung ano yung dala ko galing sa Abu Dhabi na mga damit ko galing sa Pilipinas. Yun lang ang dala ko sa bag ko. Kasi ayokong sabihin nila na pinapabintangan nila ako na tumakas dahil ninakaw ko yung mga gamit nila. No. Iniwan ko lahat. Ang dala ko lang talaga yung bag ko, mga damit ko. Okay. Sa pagtakas ko, yun nga, nandun ako sa taxi. And then, tumawag ako kay Ate Wendy. Tapos si Ate Wendy, kinausap niya yung taxi driver. Sabi niya sa taxi driver, dalhin mo siya sa Lagar. Magbibiyahe siya papuntang Casablanca. Ayun. So, ayun. Alam mo yung damit ko yun guys, pambahay lang. Kasi at least kung mahuli ako, in case lang na mahuli ako ng amo ko na anong ginagawa ko sa garden na halimbawa lang mahuli nila ako, sabihin ko mag-jogging lang ako kasi malaki naman yung villa eh. Ang laki ng space sa loob. Sabihin ko na sa kanya na mag-jogging lang ako around the pang pawis lang. Yun ang i-excuse ko. Nakaplano na lahat. So, naka-short ako na puruntong pambahay t-shirt lang na yellow. Hindi ko makakalimutan yun. Yung t-shirt ko, ang color ko, kasi nga, nang dahil doon sa yellow na t-shirt na yung naging instant volleyball player ako. Anyway, ito muna. Mamaya na yung volleyball player. So, ayun na. Sumakay na ako ng train. Sumakay ako ng train. Ayun, sinabi na ako na ako natin, hindi, ito gawin mo, dito ka bumili ng ticket, tapos dito gawin mo, ito ganyan. So, pagsakay ko ng train, doon sa mismo, sa loob ng train, pinalitan ko yung ko, kasi naka-yellow t-shirt ako, tapos naka-jacket ako ng sky blue. Yun ang nag-iisang jacket ko sa buhay, yung summer jacket. Pinalitan ko yung summer jacket, nilagyan ko ng itim. Pinalitan ko ng itim. Para at least in color ba. Yun. And then, nung umandar na yung train, bumaba ako sa Insaba. Anyway, nung umandar na yung train, pero nakausap ko na si ang pangalawa palang tumulong sa akin, mag-pick up sa akin sa Casaport. Yung lumang Casaport pa dati, hindi yung bago. It was 2013. Yung lumang Casaport, ang sumunod sa akin, si Menchi, si Ma'am C. Yan, ang Facebook niya, si I Love You. Siya yung pangalawang tumulong sa akin. So, may dalawang Pilipinang tumulong sa akin para ma-safe ako. Okay? Si Wendy Sardi at saka yan, si Ma'am C, si I Love You. Pinick up niya ako sa Casaport. Umaba pa talaga ako sa Insaba. Nung pagbaba ako sa Insaba, tumawag ako sa kanya, sabi ko, andito na ako. Sabi niya, saan ka? Sabi ko, sa Insaba. Sabi niya, hindi dyan, bumalik ka sa train. Alam niyo guys, tumakbo ako sa, kasi open pa yung train eh. Tama talaga pagpasok ko, saka pag-close ng door ng train, saka dumiretso. Kasi, dumiretso ng, Casaport. Kasi hindi pa pala doon, Insaba. Tanga-tanga tayo, kasi first time ko mag-ride ng train. Okay. Ayun na. Pagdating ko sa Casaport, andun na si Mamsi. Andun naka-receive na ako ng call from my boss. Pero before ako naka-receive ng call, may message ako ng ka-workmate ko. Sabi niya, pinaghahanap ka ng pulis. May pulis dito sa bahay, alam na nila. Alam nung kasama ko na patakas ako, pero puwera usog sa kanya, never niya akong tinrider, never siya nagsumbong sa mga plano ko, wala. Si Mariel Liera, nakaka-touch siya. Mabait na Ilongga, Iloilo. Anyway, yun na. Sinundo ako ni Mamsi. Pag tawag ni Amo, pinalitan ko agad yung SIM. So, bago akong number. Okay. Tapos, si Mamsi kasi, president siya ng association dati, named KMP. KMP means Kabalikat Mo Pinoy. President siya. So, ang ginawa niya, may bahay naman siya. So, ang ginawa niya nung time na yun, hindi niya ako dinerecho sa bahay. Saan niya ako dinerecho? Dinerecho niya ako sa Yasmin Court. Pagdating ko sa Yasmin Court, yung palaruan ng mga Pilipino dyan sa Casablanca, yung pinakaunang palaruan, na-amaze ako sa dami ng Pilipino. Sabi ko, alam niyo yung tayo, para ignorante, kasi nga, never tayong lumabas, diba? 1 year, wala akong day off, 11 months. Hala, parang Pilipinas. Ang dami Pilipino, tapos naglalaro ng volleyball. Merong gulat ako. Tapos alam mo yung takot ako. Tapos sabi ko, Mamsi, dito ako maupo sa alam mo yung bench doon ako maupo sa pinakamataas kasi takot ako. Takot ako baka makita ako ng mga tao. Tapos yung malita ko pa, nakaganon ako. Eto na, kaya ako nasali sa volleyball na yan. Naglaban ang red team at yellow team.
Di ba naka-yellow t-shirt ako? Kulang ang yellow team. Tinawag ko ni Ma'am C. Sabi niya, "Hoy, Gina, halika dito." Sabi ko, "Bakit?" "Maglalaro ka sa yellow team para hindi sila ano ba itong tawag doon, ma-default." Sabi ko, "Hindi ako marunong maglaro." "Tsaka wala akong pakialam," sabi niya. Ma'am C. Sabi niya, "I love you." Wala akong pakialam, maglaro ka para lang makumpleto lang sila. Tumayo lang dyan, kung ganun-ganun ka lang, kung kuan. Kung hindi ka marunong, di basta tumayo ka lang, basta makumpleto lang, makikita lang ng anim kayo. Marunong ako mag-service, pero hindi ako marunong pang sumalo ng bola. Service, yes, pasok lahat. Noong nag-service ako, sabi ni Ma'am C, "Hayop ka, sabi mo hindi ka marunong." Ang alam ko kasi, sabi ko, "Hindi talaga ako marunong, service lang." Sabi niya, "Lahat ng service mo, pupasok." Sabi niya. Alam niyo guys, eto ha, tawang-tawa ako sa sarili ko. Nagiging MVP pa ako. Champion pa ka. Nanalo pa kami, nagiging MVP ako. MVP. Imagine. Isang beses ka naglaro, naging MVP ka. Yellow team, panalo kami. At yan, nagsimula ang buhay ko sa Casablanca. Diyan nag-start yung buhay ko sa Casablanca. Ang next chapter, ikakwento ko sa'yo next time. Kasi nga, 11 minutes na. Gusto ko lang mag-thank you sa 2 taon na tumulong sa akin. Shout out sa inyo. Wendy Sarte, hanggang ngayon nag-uusap pa kami. Naglalaro siya ng volleyball din. Kalaban na namin ngayon. Ito si I love you. Shout out sa'yo. Si Ma'am C. Tinulungan niya ako. Itong si Ma'am C, tinulungan niya ako na wala siyang hinihinging kapalit. Kahit 1 dirham, wala yang hiningi sa akin. Okay, take note. Siya yung, para sa akin, siya yung taong tumutulong na walang hinihing kapalit. Wala talaga. Promise, Mama Teman. Wala siya, hindi siya nagsabi na, "Gina, wala." Ang napakamatulungin niya. Ayun lang. So, shout out sa inyo. Itong 2 taon na to, part sila ng journey ko dito sa Morocco. Malaki ang part nila sa journey ko dito sa Morocco. Kaya sobrang nagpapasalamat ako dito sa 2 to. Kay Wendy Sarte at kay I love you, aka Ma'am C ng Casablanca. Salamat sa inyong 2. Yun lang. Next time na yung iba.